Sa likod ng kasinungalingan, sabi nila, ang pag-ibig ay bulag, pero paano kung ang taong akala mong tapat ay may tinatago palang mas madilim pa sa pagtataksil? Ang simula ng lahat. Si Camille, isang kolehiyala sa Iloilo, ay masayang karelasyon si Jared. Tila perpekto ang lahat, hanggang napansin ni Camille ang kakaibang tinginan ni Angela, ang best friend ni Jared. Camille, "Love, parang may gusto sa'yo si Angela." Jared, "Huwag mong intindihin yon. Best friend ko siya. Wala yon." Ngunit habang tumatagal, mas dumarami ang dahilan upang magduda si Camille. Isang araw, nadatnan nilang dalawa ang ina ni Camille sa labas ng eskwelahan. "Ma'am, hindi mo ba alam, Camille? Hindi kayo bagay ng lalaking yan." Ang pagkawala. Kinabukasan, hindi na pumasok si Jared. Walang sagot sa tawag, wala ring text. Sa loob ng 3 araw, parang nilamon ng lupa ang binata. Hanggang sa isang gabi, tinawagan siya ng pinsan ni Jared, si Luis. "Luis, ate, nakita namin sila ni Angela. Pumasok sa motel, dito lang sa Mandurriao." Walang salitang lumabas sa bibig ni Camille. Kinabukasan, pinuntahan niya ang bahay ni Jared. Mula sa bintana, nakita niyang nandoon si Angela, may suot na t-shirt ni Jared. Ang gabi ng kasinunggalingan. Habang umiiyak pa uwi si Camille, may dumaan sa kanyang lalaki. Parang si Jared, pero duguan ang muka, nakatingin lang sa kanya habang dumaraan ang motor. Nang lingunin niya, wala na ito. Kinagabihan, sa kanyang kwarto, biglang bumukas ang cellphone ni Camille. Isang mensahe mula sa unknown sender. "Bakit ka naniwala sa kanila?" Napalundag siya sa kaba. Naka-off ang wifi. Wala siyang signal. Paglayo at pagbalik. Sa takot at bighati, sumunod sa gusto ng ina si Camille at lumipad patungong Amerika. 10 taon ang lumipas. Sa kabila ng tagumpay, nanatili ang lungkot at tanong sa kanyang puso. Pagbalik niya sa Iloilo, muling nagtagpo ang landas nila ni Luis. "Luis, hindi mo ba alam? Patay na si Jared. Nung araw na umalis ka, hinabol ka niya, pero..." "Camille, hindi. Imposible." "Luis, may takot sa mata. Pero Camille, may kailangan kang malaman." Ang revelasyon. Sa huling araw nila ni Jared, kinausap ito ng ina ni Camille. Binantaan siyang ilalathala ang kahihiyan ng pamilya nila kung hindi niya iiwan si Camille. Kaya pinlano ni Jared ang lahat. Ipinakitang may relasyon sila ni Angela. Pero ang hindi alam ng lahat, may nagbabantay sa kanila. Ang tunay na multo. Habang nasa isang lumang simbahan sa Miagao, kinausap muli ni Camille si Luis. "Camille, bakit parang may sumusunod sa akin mula nung bumalik ako?" "Luis, Camille, minsan may naririnig kami sa bahay nila Jared. Mga yapak, tawa, boses mo raw." "Camille, ha?" Sa gabing iyon, may narinig si Camille mula sa kanyang phone. Isang voicemail mula sa taong matagal nang patay. Jared's voice, "Camille, sorry, minahal kita. Hindi ako pumayag na mawala ka." Huling pagpaparamdam. Sa Esplanade, isang hating gabi, nagpakita si Jared kay Camille. Mukha niya'y puno ng dugo, ngunit mata niya'y punong-puno ng lungkot. "Jared," ghostly voice, "hindi kita niloko. Pinrotektahan lang kita." Nagising si Camille na may hawak na lumang pendant. Ang pendant na ibinigay niya kay Jared. Nakasama sa bangkay ng matagpuan ito. Sa huling eksena, nakatayo si Camille sa harap ng lumang bahay ni Jared. Isinara niya ang gate, nilagyan ng kandila, tumalikod. Pero bago siya lumakad palayo, isang malamig na boses ang narinig niya sa hangin. "Camille, ang pagmamahal ay hindi palaging masaya. Minsan, may multong daladala. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kuya JM para sa mas marami pang romantic horror stories. Hanggang sa muli!